Muli po isang napakagandang umaga ang aming ipinapaabot sa inyo Opo, sa aking pinsan na nasa Mambog sa Malolos. marami pong salamat sa pagdalo. Isang maligayang araw ang inyong makamtan at ang pagpapala ng Panginoon ang isang sumating lahat. Amen. Gayon din po sa aking mga kapatid dyan sa Malolos na ngayon ay nakikinig. Hindi sila naka-Zoom pero sila ay naka-FB. Ito Mhm. daw ang kanilang panggising. Sa umaga. Kasi 6 o'clock sa Pilipinas ay talagang masarap ang matulog. Matulog. Kaya sa mga nakakarinig po ng aming tinig at nakakakita sa amin, hinihiling po namin na kayo ay gumising na at tanggapin na po natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Patuloy po tayong live sa ating programang ito. Tayo po ay manalangin sa pasimula ng ating programang Praise and Prayer. Ama naming Diyos na makapangyarihan, marami pong salamat sa inyong patuloy na pag-iingat, pagpapala sa bawat isa at sa lahat ng kagalingan na patuloy naming nararanasan sa araw-araw. Patuloy naming kayong makilala at patuloy kaming magtalaga sa inyo bilang aming Panginoon at personal na tagapagligtas. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga, panibagong biyaya, pagpapala na aming makakamtan ngayon sa buong maghapon. Gayon din sa mga narito sa Amerika, marami pong salamat sa buong maghapon ng inyong pag-iingat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po lamang ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Pakinggan po natin ang isang tugtog. Jean Rafaela Marquez, isa po siyang violinist. Ang alam ko, 15 years old lang to. Pamangkin po namin siya. Apo mo na yan. Apo na po pala. Okay, bigay po natin ng panahon sa kanya. Purihin po ang Panginoon sa napakagandang tugtog na ating narinig. Naway magbigay ito ng kasiglahan sa atin at Yes. lalo tayong magtapat. Amen. Sa umagang ito ay ating pong maririnig ang isang testimony ng ating kapatid na si Sister Sita. Si Sister Sita po ay matagal ko nang kilala. Ito ay siya ay nakilala ko nung ako'y kauna-unahang na-assign sa district sa Zambales.
At siya ay malaki ang naitulong sa akin. Yes. Una kong siyang naging kaibigan, Aha. pinakilala ko ni Pastor Roldan. Amen. Yeah. At maraming gawain kaming nagkasama, Mhm. talagang masigasig. Amen. Pero sa kabila noon, Tita Ellen, Mhm. may mga pagsubok Yeah. Lahat tayo. na tayo Binibigyan ng ay pagsubok. nararanasan. Mhm. At sisimulan natin doon Mm. sa pamamagitan ng pagsasalaysay ni Sister Sita kung papaano niya natakasan yung mga pagsubok na yon at kung papaano siya pinagpala ng Panginoon. Actually, kung paano siya nakalampas sa Nakalampas sa pagsubok mga na yun. pagsubok na yon. Kasi hindi naman tayo makakatakas eh. Kaya lang, malalampasan natin sa Amen. tulong Yeah. ng Panginoon. Sige, ibigay po natin ang panahon kay Sister Sita. Magandang umaga sa mga taga-Pilipinas Yeah. at magandang hapon dito sa Amerika na nakikinig sa FB online. Mga kapatid, kung testimony ang ating pinag-uusapan, habang tayo nabubuhay, tayo ang living testimony. Pero nasa sa atin kung paano natin mapanghawakan ang ating panampalataya. Pero nung panahon na yon, yung aking karanasan ay bagong-bago pa lang ako sa pananampalataya nung nakilala ko silang mag-asawa, si Sister Ellen at saka si Pastor Eddie. Sa tagal ng aking paglalakbay sa aking pananampalataya ngayon, nakita ko kung paano ang Panginoon na nakisama sa akin. Bagamat kahit na ako'y nanghihina, ang sabi nga sa Biblia, siya ang ating kalakasan. Kaya nga, ang mga pagsubok sa akin noon ay, gayon na lamang na halos ako pa'y gustong magpakamatay. Nung naramdaman ko, nung dumating sa akin yung pagsubok na yun, mga kapatid, malalaki ang alon sa dagat. Ngayon, parang nanghihina talaga ako. Naandun ako sa dagat, malaki ang mga alon. Sabi ko, gusto ko na yatang magpakamatay. Sabi ko, para matakasan ko na yung pagproblema ko. Pero parang yung banal na espiritu nagsalita sa akin. Sabi sa akin, meron ko na plano sa iyo. Huwag mong gagawin. At naandun na ako sa halos tapyas ng tubig. Pero naano yung isip ko, may talagang banal na espiritu at anghel na umalis sa akin, inalalayan niya ako sa may pampang. Kaya nga't mga kapatid, kung tayo ay lumapit lang sa Panginoon, gaano man kahirap ng buhay, gaano man kalalim ang ating mga problema. Sabi nga, may kasabihan na sabi, gaano daw kalalim ang ating problema, madali lang daw abutin kung ating itutupi ang ating mga tuhod. At yun ang panalangin. Maraming salamat. Napaka-powerful ng testimony po niyong yan, Ate Sita. Tunay nga na walang mahirap daw na problema. Tama yung sinabi mo, kung nakaluhod tayo sa Panginoon. Dahil lagi po siyang aalalay sa atin. Kaya bago tayo dumako dun sa special prayer, ipapakita ko muna ang isa na namang video clip, short clip ni Pabel Goya. It is something like 7 minutes, 10 minutes. Na dito, binigay niya po ang application ng sinasabi niya. Paano ba natin i-apply yung sinasabing focus on God when we seek Him in prayer? Mhm. Kasi ang dapat na pinakapuntirya daw natin, Tito Eddie, kapag nananalangin, ay yung hanapin siya. Yung makilala natin siya. Hindi yung puro tayo hihingi. So, malimit, idinidiin namin yan. Kaya ngayon po, ito yung application niya. Ito yung karanasan po ng isa niyang miyembro sa iglesia natin
na ito po ang ipinayo niyang gagawin. At tingnan po niyo, very interesting. At ako'y na-challenge. Sabi ko, dapat pala ito ang gagawin ko sa araw-araw. Kasi, sa kagaya ni Ate Sita, maraming nga, malayo na kanyang pinaglakbayan ng At pakikil. ang nakakatuwa dito, nagkita pa tayo sa Amerika. Oo nga. Di ba, Ate Hindi Sita? natin nakalain, di ba? Na dito tayo magkikita. Which means, kumbaga, maraming paraan ng Panginoon na kung minsan hindi po natin matarok. Hindi natin maintindihan. Kami nga, yung pagpunta namin din dito, hindi namin akalain para kami binuhat Surprise from Pilipinas pa rito. Bigla na lang parang namin, nandito na tayo. Parang gano'n. Walang pamasahe. Walang nag-provide ng pamasahe. Walang bag na pang-travel. Lahat. Lahat, kumbaga. Pero sabi nga, pag ang focus natin ay nasa Panginoon, ang Panginoon ang magpo-provide ng lahat. Pero kung minsan, kahit nakaranas na tayo ng talagang alam mong ang Panginoon ang kasama mo, dumadating pa rin ba yung kabigatan ng ating loob, di ba? Dahil may pagsubok pa rin dumadating sa atin. Ganon. Kaya ito po ang sabi ni Pastor Goya, ano daw pong gagawin natin kapag tayo nasa mabigat na suliranin sa buhay? Okay, ibibigay po natin ang panahon sa kanya. It's vital to acknowledge, number one, that you are not able. However, number two, to fix your eyes, not on yourself, not on the problems, but on God and solutions. I remember in the Lexington church, there is one of my church members. I'm not going to tell you the name. Good guy. He's one of the deacons. He works hard, ready to help. I was in January for the Ministerial Association and also the prayer conference in Monterey, California. I was one of the speakers there. And at the North American Division meetings, as I am speaking there, I have my phone on vibrate. And my phone starts vibrating. And I am ignoring the phone and I keep preaching. And my phone stops and then starts again. And I am ignoring and my phone starts again. And I say, man, they are crazy. They don't stop calling. So I get my phone out. I take the battery out and I put the phone on a chair so they don't bother me, and I finish my sermon. And I finish my sermon and say amen, and we have a prayer, and then I go out and put the battery back in, and look who called me. That church member called me 16 times. I mean, call me once or twice. If I don't answer, either I don't have signal or I don't want to, then leave me alone. 16 times. So I start listening to the messages. And he says, Pastor, I go through really, really big troubles right now. Please call me and have a prayer with me. I don't know what to do. Second message, Pastor, why don't you call me? Third message, Pastor, don't you care? Fourth message, pastors, you pastors never call, you never care. Fifth message, man, it was getting worse. To the last one, he was really rude, mean. So I called him back. I said, okay, sit down, calm down, tell me what happened, whatever you can tell me. This at the work and this, and he goes, no. I said, okay, I got you. Do you have a solution? No! Good, I'm glad you don't have a solution. I have a solution for you. What? This is what I want you to do. Let me tell you. And he interrupted me and started all over again. But I already heard the story. He started to tell me the story second time. Like if you tell it many times, it's going to help. No, it's not going to help. The more you tell, the more you lose your mind. I said, I heard you first time. Keep quiet. He says, what? I said, just keep quiet. Just listen. And he says, okay, I'm listening. And I said, this is what you do next. Hello? Okay. I want you to go in the Bible and pick 10 Bible promises. Can you do that for me? I don't care. Isaiah, Psalms, whatever. Find 10 Bible promises. Write them down and read them back to God. Don't ask anything. Don't complain. Just read them back to God. Lord, you said this and that. And praise the Lord. I praise you for that promise. Lord, you said this, and read the second one. I praise you and thank you. Read them back to God and praise Him. Pastor, but doesn't make any sense. I said, just listen. Just keep quiet and listen. After you do that, I want you to remember what God has done for you in the past. And tell God, I remember when I prayed when I was 16 or 20 or whatever, and I prayed and you answered and you did that miracle. Wow, thank you, Lord. He says, Pastor, but I don't remember. I said, ask God to remind you. He will. Just be honest and say, Lord, please remind me
some of your interventions in the past. He will. And then tell them back to God. I remember when you have done this and that for me. Thank you, Lord. And then I want you to say, I praise you because I know you love me and I can trust you. And then I said, you say amen. No, but Pastor, you don't hear me. I said, I heard you, you don't hear me. Just keep quiet and keep listening. After that, I want you to call somebody that has more trouble than you do. If you have a friend, somebody that is in bigger mess, I want you to call that person and tell them the Bible promises and tell them that God loves them and God will work for them and have a prayer with them. But doesn't make any sense. I said, just do it and call me after. Don't argue with me. I am the pastor. He said, okay. And I said, I will pray for you. But I want you to do exactly what I said. Okay, I heard you. Okay. He didn't argue. He's a good guy. He was in big trouble. And when we are in trouble, we all lose it, you know. Well. Next morning, I prayed for him. In fact, I didn't sleep that night. I prayed for him throughout the night. Literally, physically, the whole night. I didn't sleep for a second. And I kept praying and interceding for him. It was 5:30. I was still in prayer, not a second of sleep, when my phone started to vibrate again. And I was in that moment, I said, Lord, I want you to tell me that you answered the prayer. I'm not going to let you go before you tell me. Not necessarily that you gave him his job back or, no. But to tell me that you are there and gave him peace and strength and he can trust you. I want you to tell me that you answered. When I said that, the phone started to vibrate. And I said, if it's God, I should pick up. If it's not God, I should not stop my prayer. But I said, maybe God answered my prayer and God wants to let me know that he answered. Let's pick it up. So I said, Lord, hold on a second. And then I took the phone. I said, hello. And it was that church member. And he says, Pastor, I just want to tell you what happened last night. I did exactly as you said. It didn't make any sense. But the more I praised God and read Bible promises, the more I started to be ashamed of myself, that I forgot who God is and I don't know him anymore. And I just go to church and go through the forms. And then he said, when I called that guy and I prayed for him, that guy started to cry and asked me, how could you have so much peace when you are in trouble too? And I kept quiet because I was ashamed of myself. And as I prayed for him, I got peace in my heart. And I knew that the Lord is with me. I just forgot to focus on him. I just forgot that Jesus is right here. And he said, Pastor, I don't have the solution yet, but I have peace. I wanted you to know. I said, thank you for letting me know. And then I said, thank you, Lord, for answering. Amen. And then I got 1 hour sleep and then I went to the meal. But listen, folks, can it be that we are so focused on routine and forms that we don't know the giver of the law and the giver of the... You follow me? It doesn't help you to do the routine if you don't have a connection. This is what Jehoshaphat does. He seeks God. He doesn't seek solutions. He doesn't seek answers and blessings and help. He wants God. Napakaganda po nung kanyang sinabi, di po ba? At yun daw ang kakulangan natin kadalasan. Pag nananalangin tayo, kung tatapusin po nyo yung sermon na yun, no? Pag nananalangin tayo, gusto nating sumagot ang Panginoon sang-ayon doon sa gusto nating sagot. Halimbawa, kulang tayo sa pera. Yeah. No? Gusto natin magkaroon ng solution na magkapera. O kaya yung exam natin, o kung ano mang problema. Ano po. Pero, hindi pala ganun eh. May Kadalasan, ang sagot ng Panginoon, iba. iba sa gusto Sa niya, ating hinihiling. sa hinihiling natin. At kadalasan, yung kanya palang sagot, mas maganda. Tipo ba? Ayun. Okay. So ano tayo ha? Discussion. Ulit tayo. So, ingat ko po kayo ng mga, ng mga input ulit. Okay. Dumatating ba sa atin yung ganitong kalagayan nga na pag tayo'y nananalangin sa Panginoon, pilit natin siyang gustong sumagot sa gusto natin. Ano masasabi mo dyan, Dr. Francisco, Dr. Inday? Ganun nga talaga. Ay, naririnig niyo ako? Oh,
rinig na, rinig kita. Rinig ka Oo. na. Sige nga po, ano masasabi mo dyan? Opo. Hindi lang sabihin natin paminsan-minsan, tama ngayon, kadalasan talaga gusto natin kung anong wish natin sa buhay, yun ang sagot at agad-agad, yun na yun, ang sagot na yun. Dahil pag hindi, sasabihin ko, ay, natutulog ang Diyos kaya, bakit ganun niya sinasagot yung aking panalangin, at bakit maiba yung sagot niya ay sa akin. Yan. And I found out na kapag ka ganun, hindi maganda ang resulta kapag yung akin ang nasusunod at hindi yung kanya. Parang ang kasunod niyan, oo. Magbigay ka nga ng specific example doon sa sinabi mo yan, na hindi naging maganda. Sabi ng Panginoon, sige, yan ang gusto mo, o sige, yan ang bibigay ko, tingnan nga natin. Kasi katulad na ni Mawa nga, ma'am, nung nag-aaral pa yung mga bata, ang panalangin ko, sana Panginoon, ang kukunin nila yung medicine line. Kasi wala ako nun Sabi ko, hindi ba pwede, Panginoon, na katulad ng babae ko, maging nurse siya para naman maiba. pero dumating sa punto na, ay, hindi pala talaga yun kasi hindi yun ang para sa kanya. Kasi later na I found out na hindi talaga masaya siya dun sa wini-wish ko o sa pinapanalangin ko na magiging ganun siya. Hindi sa masaya, at the same time, parang may effect na rin sa amin na buong pamilya. Kasi ganun nga ang nangyayari. Tama. Yung relasyon tuloy na-apektuhan, ano? Okay. Pinipilit natin yung gusto natin. Tama. Minsan din yun sa mapapangasawa ng anak natin, namimili tayo. Lalo na yun. Tell you a story, regarding that. Yung ate ko, namatay na, no? Siya nananalangin para doon sa kanya nag-iisang lalaki na meron siyang wini-wish na mapangasawa ng kanyang anak na lalaki ay Joy ang pangalan. Kaya lang, meron talaga siyang specific na time na pinapanalangin niya na sana yun ang ligawan, silang magkaigi, ganyan. Talagang hindi, Tapos, sabi niya, ay talaga, hindi ako dininig ng Panginoon, hindi ako dininig ng panalangin. Pero patuloy pa rin ang prayer niya. Pero patuloy pa rin naman ang prayer niya. Kinalabas-labasan, ang napangasawa ng anak niya, Joy nga ang pangalan. Pero iba. Joy na yun. Bagay. Ate Sita, ano masasabi mo tungkol dyan? Ay, ako naman, ako rin ang sumasagot sa sarili ko yung panalangin ko. Okay. Yun bang noon kasi, yung mga bata nung nag-aaral din in connection din kay doktora. Nung nag-aaral yung mga bata, kasi nakipag-covenant ako sa Panginoon. Nasabi ko, Panginoon, papaaralin ko itong mga anak ko dito sa ating church. Dahil kasi, ang atin na kasi ay Christian building character sila, di ba? Pero mas may peace of mind kami kung naandun sila sa church school natin. Ngayon, mahirap ang buhay pero pinagpipilitan namin na pag-aralin sila. Yeah. Ang panalangin ko ganito. Sabi ko, Panginoon, tulungan niyo po kami na mapag-aral namin ang aming mga anak sa iyong pag-aral, sa iyong school, sabi ko. Pero alam niyo na hindi namin kaya, lalo na high school na sila Yeah. Sabi ko, hindi namin kaya, Panginoon, sabi ko. Ano kaya ang dapat namin gawin? At tapos, gusto ko pa, magkaroon ng bahay. Sabi ko, sana Panginoon, bigyan mo pa kami ng bahay. Ang dami namang hinihiling. Siguro sabi ng Panginoon, hindi isa-isa lang, hindi ko kaya yung dalawa. Sabi niya siguro. Tapos sabi ko, nung on the long run, sabi ko sa asawa ko, uy, alam mo, parang naalala ko rin yung aking panalangin. Sabi ko, siguro sabi ng Panginoon, sige, papag-aralin mo muna yung mga anak mo kasi kung dalawa-dalawa bahay at saka hindi mo kaya. Di ba? Hindi mo kaya yun.
Kaya yung pinalitan ko ang panalangin ko, sabi ko, Panginoon, hindi na pala ako maghihiling ng tatapusin na lang pala kasi hindi na rin talaga kaya eh. Para akong sinapag na nanalangin sa Panginoon kamo. Kaya, ayun, sabi ko, totoo nga pala yun. Ganun na pala. Parang ini-inline ka rin ng Panginoon yun sa panalangin mo. Tama. Na hindi mo nga talaga kaya kasi bahay at saka eskwela, maraming perang kailangan mo. Yeah, Di ba? Oo. Yeah. Pagkatapos sabi ko sa asawa ko sabi ko siguro yung mga kasi yung mga nag-aaral sa ating school, mga mamayaman, doctor, nurse, ganon, engineer, may mga business. Sabi ko tayo, isang lang, parang maliit na tuldok lang tayo sa kanila, sabi ko. Pero sa tulong ng Panginoon, nakayanan din namin dahil totoo nga yung sabi na He will provide everything. Amen. Kaya sabi ko, noon pinalitan ko na yung aking panalangin, sabi ko, your will be done, Lord. Ano yung kaluluwa niya? May isang kwento pa kami, tungkol dyan. Ang panalangin niya ganito, may nararamdaman siyang di maganda. No? Oo. Sa katawan niya. At tapos, dating elder namin ito sa church, dyan sa Pilipinas noon. Tapos, sabi niya lagi sa midweek prayer meeting, ipanalangin niyo naman ako dahil pupunta ako sa doktor na sana ang ng aking exam negative. Oh. Eh di, tuwing ang pupunta siya sa doktor, ang pupunta ng exam negative. Pero, hindi naman nawawala yung kanyang symptoms, na parang pakiramdam tuloy niya, ay palala ng palala. Tapos sabi niya, teka, mali yata yung panalangin ko. Kasi minsan, kaya ng Panginoon. Kaya ng Panginoon na ma-realize mo. Di ba? Sabi niya, mali yata yung panalangin ko. Bakit ko hinihiling na negative? Sana ang panalangin ko, ipakita sa doktor kung ano yung mali sa katawan ko para magamot. Di ba? Negative, hindi alam ng doktor kung anong gagawin sa kanya. So, ang ginawa niya, nanalangin siya, Panginoon, ipakita niyo naman po sa doktor at sa mga exam kung ano po talaga ang diferensya ko para mabigyan ng ulas. Ganyan. Aba, nung pagkasunod nga niyang exam, nung medical exam niya, naglabasan. Hindi naman nabigyan ng lunas. Yan. Kaya kung minsan, talagang dapat talaga ay, hindi nakafocus sa problema. Nakafocus ay doon sa pangako niya. Ang ganda ng payo ni Dr. Pabel, ni Pastor Pabel, na humanap ka ng 10 pangako. Kahit saang book sa Bible, humanap ka ng 10. So, ibig sabihin, ang kanyang unang payo, ibalik ka sa Panginoon, hayaan mong ang Panginoon ang magsalita sa iyo. Hindi yung tayo nagsasalita. Humanap ka ng 10 pangako. Pagkakabasa mo ng 10 yun, dahil iyong nilista, pupurihin mo siya. Kalimutan mo yung problema natin. Purihin mo siya. Salamat po sa pangako ito. Salamat po sa pangako ito. Salamat po. Tapos 10 na namang karanasan na kung saan sinagot ang panalangin mo. Sabi nga niya, malilimutan natin. Ipapaalala ng Panginoon para purihin uli siya. Yeah. Di nga po ba sa kwento niya, hindi naman ibinigay yung direktang sagot. Pero naramdaman niya yung kapayapaan na alam niyang kasama niya ang Panginoon at magkakaroon ng katugunan yung problema niya. Ito ba? Napakaganda. Napakaganda po ay ating sundin. Alam nyo, sabi ko nga kay Pastor Pastor, ito nang gagawin natin. Ililista natin yung mga pangakong yun. Then, huwag na tayo magsabi ng problema. Kasi kahit hindi naman tayo magsabayan dito ng problema, di porke tayo lagi nakangiti, wala tayong suliranin. Di mo ba? Oo nga. Totoo yan. Suliranin. Ay kami na nga po, kumbaga online na to FB. Wala kaming trabaho na ni Pastor. Sasabihin nyo, ang galing naman nila, retired na agad sila. Pero, sabi namin, Panginoon,
Bakit kaya? Ba't nagkaganito? Madalas kasi, Oo. ang ginagawa natin, Aha. inuunahan natin ang Panginoon. Yun. Kung Marami Oo. tayong Mhm. na ito ang gagawin ko, ito ang gusto ng Panginoon. Aha. Pero ang nakakalungkot, hindi pa natin dinadalangin, hindi pa natin hinihingi. Ginagawa na natin. Ginagawa na natin. Inuunahan So, ang natin. ibig ko sabihin, Inuunahan natin ang Panginoon ng plano sa atin. ibigay natin sa Panginoon Mhm. kung anong panukala Ano? natin. Yes. Huwag natin Oo. unahan ng Panginoon. Yes, tama Mhm. po. Oo. Yeah. So, huwag tayo magplano, ang Panginoon ang magplano para sa atin. Amen. Yan ang pinakamaganda. At i-guide niya tayo kung anong the best sa ating mga buhay. Tama. Aho. Kaya po, napakaganda ng pag-aaral na to. Lalo na sa huling panahong ito. Ano po, pansinin po nyo, nung ginawa po kasi namin tong programang to, 9 days na po tayo ngayon. Mhm. No, nung gawin namin to, di po ba, kumbaga sabi ko nga sa inyo, lahat namin mga suliranin. Pero nung inaalis namin ang isipan namin sa personal na mga suliranin, at kinukuha namin yung mga kahilingan ng mga tao, at silang ipinapanalangin namin, hindi yung sarili namin, the Lord is opening a way sa aming buhay na, hey, ito pala yung gusto ng Panginoon. Ito pala yung dapat nating gawin. At mas nagiging kaming fulfilled na Amen. ni Pastor ngayon na masayang maglingkod talaga. Una, masarap maglingkod nang hindi Amen. kaswelduhan. Amen. Nang hindi kaswelduhan ng denominasyon. Dahil naglilingkod ka dahil ang nagpapasweldo sa'yo ay ang Panginoon. Di ba ba? Amen. Di naman. Taba pa nga natin. Meron pa nga tayo banana bread. Oo nga. So, ang Panginoon ay napakabuti po sa ating lahat. Kaya ngayon, dadako na tayo po doon sa ating special prayer. Kaya yun nga po, alisin natin sa sariling suliranin. Ang tulungan natin ay iba na mabigyan sila ng kapayapaan. Makikita po natin ang bunga din nun, kapayapaan mismo sa sarili din nating buhay. Di po ba? Amen. Amen. Yeah. Mhm. Kaya i-share ko po ngayon sa inyo ang pangako ng Panginoon sa atin. Ito po yung magandang ilista natin at isama natin po dun sa 10 na ating Hinihiling sa mga atin ni Pastor Pabel. na hinihiling sa atin ni Pastor Pabel na ilista natin at papatuloy natin ang Panginoon. Ito po ay Isaiah 40:29. Isaiah 40:29. Pinalalakas niya ang mga nanghihina at ang mga napapagod. Tiyak, Tito Eddie, marami na sa atin ngayon, lalo na sa panahon ng COVID, ng quarantine, na nanghihina na at Totoo pagod po. na sa nangyayari. Lalo na nga, na-extend pa hanggang May 25 ang Oo. ating lockdown sa Oo Pilipinas. nga, opo. Sana po itong ating FB na to ay nakapagbibigay ng kalakasan sa mga nanghihina at napapagod na. So, mga kapatid, ito po ang pangako sa atin ng ating Panginoon. Panghawakan po natin. Lumapit po tayo sa Kanya. Siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Yan. At may isa pa pong pangako. Nakatala naman sa Isaiah 40:31. So, dalawa na po ang pwede nating ilista. Isaiah 40:31. Ang sabi naman po niya doon, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon, pakibasa mo nga, Tito Eddie. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Yan. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Mhm. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Mhm. Lumakad man sila ay hindi manghihina. Amen. Amen. Napakaganda pangako. Pangako yan sa kahit anong suliranin. May sakit, namatayan, o anong problema, o nawala ng Nalulungkot. trabaho, nalulungkot, Nalumbay, medyo nagkakaroon ng problema sa tahanan, sa Sa relasyon, mag-asawa, sa mag-asawa, sa tampuhan, magkakapatid, mag-ina, mag-ama, ano po. Yan Sakop po'y nito pangako. Sakop niyan lahat. Sabi, ang nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. lakas. Mhm. Lilipad. Lakas. Yan. Gaya Gaya ng ng isang isang agila. agila. Tumakbo man sila, hindi mapapagod. Lumakad man sila, ay hindi
manghihina. Pinapanon, purihin po natin siya. At pangako po niya yan, salita niya yan, kahit kailanman, nagsunungaling ba ang Panginoon? Hindi. Hindi Hindi. ka nagsisinungaling. Kaya ang panawagan ko po, lalo tayong magtiwala sa Panginoon. Mhm. Bagamat may mga pagsubok tayong nararanasan, Mhm. yung naalala mo yung mga madalas sinasabi na disappointment is Mhm. God's appointment. Yes. Ako po ay naniniwala doon sa bagay na yon. Okay. Sinusubok ka ngayon, pero pagka nakalampas ka sa pagsubok na ito, Mhm. tinatawanan mo na lang. Yes. Di ba? At kung minsan akala natin yun ay suliranin at problema, yung pala ang paraan ng Panginoon para ibigay sa iyo ang mas malaking pagpapala. Ano po? Kaya po sa aming mga kaibigan na nanonood ngayon, i-share po nyo ito sa mga kaibigan nating nanghihina, nadi-discourage, nadi-disappoint sa mga pangyayari sa paligid natin. Magtiwala lang daw po tayo sa Panginoon at magkakaroon tayo ng lakas. Lilipad tayo na gaya ng isang agila at tumakbo man daw tayo, hindi tayo mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. Napakaganda pong pangako sa bawat isa sa atin po. Ngayon po ay share ko na po yung screen ng mga prayer request. Kita po nyo humahaba. Alalahanin po natin to sa ating mga personal na devotion. Alam ng Panginoon, nakalista dyan. Pero ngayon, pansamantala, kasi may oras pa naman tayo, babanggitin natin ang pangalan ng bawat isa. Hindi na po namin bibigyan lahat ng elaboration. Pero yung iba po, bibigyan natin ng elaboration sino ba sila. Pero ang nakakatuwa dito sa ating ipinagpe-pray, mga kaibigan at mga kapatid, may mga gumaling na. Amen. Yan. At nakalabas na ng ospital at ang iba ay nagpapalatigas sila. Kaya sila ay nagpapasalamat sa ating Amen. tuloy na pagdalangin. Okay. So, babasahin ko po ang unang column. Ang unang column po ay, yan po ay may mga karamdaman o na aksidente na kinakailangan ng kagalingan. Ano po? Onidel Mariano, C.K. Padilla, Nanay Duning. Ito po yung si Nanay Duning ay para Biyanan ni Brother Noel. Okay, para magpatuloy sa kagalingan. Amen. Donna Sawit, Marisa Cinco, NNJ Conferido, OG Pablo, special mention po. Ito po yung sinasabi Pamangkin ko ni sa inyo Dr. Inday. na nagkaroon ng fracture. No po. Si Mas Jude Bactad ay ano na po ito, no? Juliet Bactad. Manang. Just to continue healing na lang. Healing, yeah. Complete recovery. Kuya Recovery. Opo, for complete recovery din. Cecile, Dr. Mia, yung asawa rin niya na doktor at ang pamilya. Si Dr. Mia po, alam ko, ay nagdadalang tao. So, ano po, ingatan natin siya dahil sila mag-asawa ay parehong frontliner. Si Chuped ay malakas na. complete recovery nakalabas na rin. na sa ospital. Okay, amen. Si Kuya Steve Baduyen, Sister Lita, Sister Loida, Baby Lilia, Samsam, Resi Reyes Manalo, Elizabeth Maaño, Erminia Mora, Kuya Lito, Pastor Gusilatar, At si Ditche natin. at si Kapatid Ditche. ni Ate Lita. Yeah. Okay, sige po. Second column, Kuya. Ang susunod po ay si Arlene. Ito po ay cousin ni Jennifer Calso na patuloy na nakikinig at nanonood sa atin. Si Arlene ay pumanaw na. Na taga-Tarlac. Pero ipanalangin natin yung naiwanan niya. Iwanan. Oh. At si City Blando, Esponela. At yung kaibigan ni Sister Annette, yung kapatid mo. Namatayan din. Namatayan din. At yung ating kapitbahay noon, si Ate Judith, ay pumanaw na. Kaya tayo nakikiramay sa mga Brisa family. At Johnson at Guanson, mga kasamahan natin sa Angeles noon. At itong Kalalang family, patuloy nating idalangin. Gutierrez family, si Sister B, kung minsan ay umaatake ang lungkot, pero patuloy pa rin siyang naliglilingkod sa ating Panginoon sa pagkawala ng laban. Amen, yeah. Rookies and Asombrado family ng Avon Park. Sa pagkawala ni Ate Lita. Mga pamilya ng Pahutagana family.
Si tatay, nagpahinga na rin. Si Ma'am Roman ay nawala na rin. Dalangin natin ang Roman family. Espiritu family. Aquino, Calso family. Sa Tarlac. At yung nanay ni Brother Bobby Langit ay pumanaw na. Patuloy nating idalangin ang pamilya Langit. Si Son family. Josejo family. Imperio family. Rick Santos family. Jose Espiritu and family. At ang lahat na ngayon ay nangungulila at patuloy na nalulungkot. Patuloy po natin silang idalangin. Maaring sila ay kapitbahay ninyo, kamag-anak ninyo, o kakilala ninyo. Kasi ang nangyayari ay mismong sa atin ng palibot ang mga pagsubok na ito ay nakikita na natin na nangyayari na. Yeah. So sana po'y matutunan nila rin yung panalangin. Hanapin na yung Panginoon at pangawakan ay ang pangako niya. Ito pong ikatlong column, ito po ay special prayer para po iba't ibang mga suliranin. Pero alam ng Panginoon kung ano yon. Sana po ay mabigyan ng lunas. Janet Canasa, Daniel Valiente and family, Annette Valiente and family, Nancy Galang and family, Sawit family, Jenny and family, Lovely and family, Precious, Jonathan Maglonso, Sister Marisa and family, Ate Ellen and family, Ellen Aquino po ito, ay Castro, Emily and family, Emily, kapatid mo, Daddy, Ellie and family, Josie and family, ang aming pong buong angkan, De Ocampo family, Baby Asiel and Mommy and Daddy, so patuloy silang Baby Asiel po ingatan. yung ating apo. Yung aming unang apo, Donna, Ivan and Baby, na nasa tiyan pa po. Evangeline Melinda de Ocampo, yung ating pong pinsan sa Lucena, Jonathan Maglonso, Saidi Aquino, at Nancy Rojo and family. Yan po ang nangangailangan. At syempre, yung kani-kanya po nating pamilya ay nangangailangan ng special prayer. Okay? So, kahapon na nag-pray sa atin ay si Dr. Inday Francisco. Hilingan naman natin ngayon, sino ang nandito ngayon? Hilingan natin uli ngayon ay si Ate Sita na magbigay ng special prayer sa mga ito. Ate Sita, ibigay mo nga po special prayer para sa kanila. Okay, kayo po yung rinig namin. Mapagpalat na kilang nasa mga langit ka. Sa oras na ito, Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo. Kinikilala namin kayo, ang aming Diyos, aming takapagligtas. Salamat, Panginoon, sa buhay at lakas. Salamat sa mga kaibigan, sa mga pamilya. Salamat sa hangin na aming hinihingan. At salamat sa mga pagpapala at bendisyon na patuloy yung pinagkakalob sa amin. Amen. Panginoon, sa oras na ito, inilalapit po namin ang aming mga pamilya, ang mga kaibigan, aming lahat ng mga nangailangan ng tulong, lalo ng mga frontliners at mga may sakit, mga nawalan na ng mahal sa buhay. Sana, Panginoon, yakapin mo kami sa inyong mga palad mong kamay. Amen. Haplusin niyo kami sa aming mga karamdaman. Tulungan niyo kami sa aming mga kahinaan. Yes, Lord. Pagpalain niyo po kami noon ng bawat isa sa amin. Ganon din, Panginoon, sa mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo. Amen. Na sana sa pamagitan ng programang ito, mantig ang kanilang puso, tanggapin nila kayo, na kayo ang kanilang personal na kaligtasan at magbibigay ng pag-asa sa kanila. Amen. Panginoon Diyos, maraming salamat din na kayo ang aming great provider. Yes, Lord. Na hindi namin magagawa ang lahat ng mga bagay nito kung wala kayo, Panginoon. Kayo ang aming sandigan. Kayo ang aming magpapalakas sa amin. Sa pamagitan ng Banal na Espiritu, Panginoon, ibigay niyo sa amin ang bunga ng Espiritu upang sa ganun, Panginoon, magkaroon kami ng kapayapaan sa aming mga puso.
At higit sa lahat, Panginoon, may bahagi namin ang aming mga pananampalataya, may bahagi namin ang pag-ibig ninyo sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo. Panginoon, hinihiling ko rin na yakapin niyo kami sa inyong pagmamahal ninyo sa amin. Hinihiling namin na palakasin niyo kami sa aming mga kahinaan. Tulungan niyo kami, Panginoon. At gabayan niyo kami ng inyong banal na Espiritu. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga maraming kasalanan. Maliit man o malaki, hayag man o di hayag. Kayo ang nakakita. Kayo ang nakakakilala. Nababasa niyo, Panginoon, ang aming mga puso. Kaya't salamat sa pagpapatawad ninyo sa amin. Maraming salamat din sa sakripisyo ng aming Panginoong Hesus na nagbuhos ng kanyang dugo sa Kalbaryo. Sana, Panginoon, gabayan ninyo kami, mahina kami. Kaya't sana'y sinabi na aming Panginoong Hesus na looking unto Jesus, who is the author and finisher of our faith. We thank you, Lord. And we ask the Lord that you guide us into righteousness. We ask all this in your precious name. Amen. 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 Patuloy po tayong magdalanginan sa isa't isa. Huwag po tayong magsasawa. More prayer. More power. Pakinggan po natin ang awiting ito.
pagpalain po tayong lahat. Napakagandang awitin. Atin daw pong laging isipin ay yung pagpapala. Bilangin natin yung pagpapalang ibinigay ng Panginoon sa atin. Kung dumadating nga yung discourage. Tamang-tama sa atin ang, dumadating sa atin ang discouragement, I should say. Tamang-tama doon sa ating lesson po ngayong umagang to. So, iyuko po natin ang ating mga ulo sa pagtatapos po natin sa ating panalangin. Makapangyarihan po naming Ama na sumasalangit ka po. Tulungan mo po kami lagi na ma-focus namin ang aming isipan, ang aming mga mata na may pananampalataya sa inyo. Kalimutan po nawa namin ang aming sarili. Kundi bagkos, ang hanapin namin ay kayo sapagkat ipinangako po nyo, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung hahanapin namin kayo, Panginoon, ng inyong katwiran, ang mga pangangailangan ay ibibigay nyo sa amin sa araw-araw. Kaya nga po, Panginoon, matuto kami laging manghawakan sa inyong mga pangako. Matuto po nawa kaming laging tumuon ng aming mga isipan sa inyo. At patawarin mo po kami sa aming mga pag-aalinlangan sa inyo. Sa maghapong ito, sa mga taong nasa mga dako na sila po'y kagigising at harap sa bagong araw, maasa kami, Panginoon, ang pagkasi at pag-akay ang kanila pong mararanasan. Bigyan mo po sila ng kapayapaan at kasiguruhan na ipoprovide nyo sa maghapong ito ang kanilang pangailangan. Hindi namin alam kung paano, subalit kayo po ay mayroong 1,001 ways of giving your blessing to your children. At kami maasa sa amin dito na kami bigyan nyo ng pahingahan ngayong gabi sa aming pamamahinga ngayong gabi. Maraming pong salamat sa pagdinig mo po sa aming mga panalangin. Maasa kami, Panginoon, na ang lahat pong ito'y aming tinanggap kalinsabay po sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang pagpapatuloy sa ating lahat sa buong maghapong ito at sa buong magdamag. Okay. I-unmute ko po kayo kung meron po kayong gustong batiin sa inyong mga kaibigan. Kayo po ay naka-online ngayon. Pwede pong magsalita. Kayo po ay nasa Facebook ngayon. Kung sino man ang gustong bumati. Hey, Sister Daisy. This is Sister Daisy. May gusto kang batiin ngayon dito sa Pilipinas. Siya po ay nakikinig mula sa Austria. Vienna, Austria. Okay. Do you have something to say? Nakamute ka, pero... Araw-araw na. Hi. Yan. Narinig niya ka? Yeah, madaling araw dito eh. Basta sinusubaybayan ko parati kayo. Nakikinig ako. O baka may gusto kang batiin yun? Naka-FB Live tayo? Lahat ng nakikinig. Lahat ng nakikinig sa inyo, binabati ka. Okay, maraming salamat. Patuloy silang manood, makinig sa inyong ministry. Amen. Salamat. Okay, you're welcome. Okay. Brother Noel, meron po kayong gustong sabihin, Brother Noel? Taga Malolos, Bulacan. Hindi po kayo marinig. Ulitin. Yan. Masugid din natin itong tagapakinig. Brother Noel, meron po kayong ibig sabihin. Okay. Kababata. Hello. Hindi kayo po marinig. Bakit kaya? Hello. Nakamute siguro po kayo. Ayan. Yan. Okay. Sige po. At salamat at pinagpa-pray nyo binangkot at sana ay lagi kayong pagpalain dyan at ay ating nangyaring lockdown din sa buong daigdig ay sana tayong magtiwala sa Panginoon na tayo lahat ay laging sa katawan lang sa ating Panginoon na tayo hindi niya pababayaan. Praise God. God bless sa inyo. Thank you. Amen. Si Brother Noel ay isa nating masipag na diakono sa Malolos. Amen. Okay. So, Kuya Winnie, may gusto kang sabihin, Kuya Winnie? Antipolo, from Antipolo. Naka-mute ka, di kita marinig.
Alsin mo po yung mute nyo at kuya. Hello. Yan. Ay, good morning. Nakinig niyo? Okay, rinig na po. Kinig niyo sa ako? Oo, rinig ka, rinig ka. May gusto kang sabihin? Okay. Para sa lahat ng ating mga kapatid Aha. sa laman at sa pananampalataya, kayo po ay aking inaanyayahan na sumama dito sa aming pag-uusap sa tuwing umaga. Tuwing umaga dito sa atin sa Pilipinas, napakalaki ng nagagawa. At ito bilang sa personal kong karanasan, nakikita ko at nararamdaman ko ang pagluluwag ng aking mga nandamdamin, ng loob ko. Kasi nakikita ko sa araw-araw, maraming suliranin na dumarating. Alam ko marami pang darating. Yun nga ang buwabagapag sa akin. Alam ko napakarami na at napakalapit na ng pagdating ng Panginoon. Yun pang isa kong bagas. Hindi ko alam kung paano maghanda. Alam mo naman ninyo, hindi naman ako talagang pero sa pamamagitan nito, nakikita ko, nagkakaroon ako ng malaking pag-asa na ipiprepare ko ang aming sarili, aming paano, may handong sa darating sa araw na iyon. Alam ko napakarami pang pagsubok na dadating. At ang tangi kong dalangin sa araw-araw, dalangin ka, malampasan namin ang mga pagsubok na iyon. Alam ko hindi lang itong COVID ito ng ating suliranin. Alam ko may mga marami pa na ibibigay para sa atin. Pero tangi kong pag-asa yan natin ang Panginoon ay laging sa atin at ang dumating mga iyon, tayo'y tutulungan na malampasan ang mga bagay na iyon sa tulong ng ating Panginoon at sa pananampalataya sa Kanya. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, sana po patuloy tayong maghanda. Amen. Maraming salamat, Kuya. And you're giving us inspiration too. Actually, ang isa sa nagpalakas ng loob sa atin na magsimula tayo nito ay si Kuya Winnie. Oo nga, siya nag-encourage sa amin. Okay, salamat Kuya. Salamat Dr. Francisco. Meron ka rin pong gustong ibilin bago tayo maghiwa-walay? Sige, mag-blessing ka. You're good, you're good. Dito Nawala ang iyong boses. Nawala. Ayan na. Yan. Okay na po. Yan. Patuloy po nating ipanalangin ang may mga karamdaman, lalo na po si Oji, siya po ay special child, di ba po? Ganun din po ang ating paaralan sa ngayong semester, dito sa AUP, online po tayo. Kaya patuloy po nating ipanalangin na sana'y maraming mga magulang na patuloy nilang ipatronize ang ating paaralan sapagkat lalo natin pong ihahanda ang ating mga sarili at ating mga estudyante para sa langit na bayan. Amen. Tama po. Amin po dagdag talaga yan. Salamat po sa pagpapaalala. Salamat. Opo. Maraming salamat. Ate Sita, closing remarks, kumbaga. Atin ding isama sa ating mga panalangin, ating ding pamilya at mga anak natin. Kasi may mga anak tayo napapawalay sa Panginoon at naa-addict sila sa technology. Kaya idalangin natin sila sapagkat may pangako naman ng Panginoon na ang ating mga anak ay kanyang aakayin sa huling panahon. At idalangin din natin ang ating mga kapatid na nanghihina sa pananampalataya. Amen. At ang aking testimony talaga, nung simula hanggang ngayon, ako'y masaya sapagkat itong ating talakayan ay nakakapagbigay lakas sa ating panampalataya. Dahil ang
Dahil parang nararamdaman ko na ang lapit-lapit ng Panginoon. Amen. Na nagagabayan niya tayo sa araw-araw. Kaya nga sabi nga na kung malapit ka sa Panginoon, malapit ang grasya. Tama. Tama. So bibigyan ko lang po ng daan in our last 1 minute. Ito pong pasalamatan ang mga nasa online sa FB. Salamat kay Ate Raquel Makatsyag, kay Sister Henesia, Sister Diding, kay Marisa, kay Kuya Andy, kay Ate Nelly Murillo, sa aking manugang Donna Aquino, at marami pa siya, may 6 pa siya kasama. Si Marisa, si Sister Ruth sa Jacksonville, salamat po. Si Jacqueline sa California. Si Maybelline Pulido, po. Itong nanay ni Ogie. Ito yung nanay ni Ogie, opo. Si Sister Si Annette. Ate Ellen Aquino. Ate Ellen Aquino sa Ang Malolos. pamilya mo, ate. No? Si Palakas Charlie, tayo. Brother Charlie sa Si Canada. Charlie Romano ay ating iniimbitahan na magsalita rin dito Sa sa susunod. susunod. Okay. Sister Abigail Hernandez nasa sa ano nga to? Ay, nalimutan ko. St. Charles, Missouri. Sa Missouri. Okay, si Mayi de Ocampo, ito po ay ang aking pinsan. Si Rene, ito yung aking inanak sa Baler. Sa Baler, Rene Rachel Espinosa. Si Si Gerson Gerson Malit Malit, ay na-lockdown sa California, hindi pa makauwi ng Olongapo. Thank you po sa inyong panonood. Laura Villena Padilla, Saray Hernando Lulu, salamat sa iyo. San Luis. Si Jennifer Calso, si Irma Arthur Punsalan, Guarin. Si Jenny, ito yung nanay or mami ng ating pong tumugtog ng violin. Si V ay nanonood, hindi pumasok sa Zoom. Si Girly Belicano, si Sister Girly. Si Sister Ellen Manunding, si Pastor Nelson Castillo, si Ate Ellen Ayala sa Ivan Park. Si Virgie Macaraeg, kasama natin sa ospital dito sa Si Ma'am Tabares. Sura Dairit. Sister Ellen Sura Dairit, salamat po. Sister Ellen. Si Nuso Scotna, si Reynora Reyes Bencito, ayan, ano po. At si Brother Joven Salayo. So marami pong salamat Yung sa aking inyo. pinsan sa Pangasinan, si Konsehal Hoben. Okay. Yan. Maraming salamat sa iyong Salamat po. pangunguna sa ating Barangay. Okay. Marami pong salamat sa inyo. Bukas po uli, 7:02. Tayo po ay nagtapos. Sister Daisy, pwede nang matulog ulit. Oo nga, tutulog na ulit. Tulog ka na ulit, Sister Daisy. Bye-bye. Thank you for watching this program. So, God hanggang sa bless muli us po, ang all. pagpapalay sa mga God bless. Thank Bye-bye. you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye, everyone.